SMB at saka Magnolia. No, so simple lang ang nakita natin, in control ng Magnolia, pero yung sinasabi ko nga kahapon, yung San Miguel is may experience yung mga player. So, ang nakita natin dito is yung ginawa ni Marcio Lassiter. Yung ginawa ni Marcio Lassiter is a simple footwork on how to get open. Nag-relocate siya. So, ibig sabihin sa basketball, pag nag-relocate ka, footwork ang ginagamit yan. Dahil nag-help yung depensa niya kay Junmar, dahil pinasa niya kay Junmar yung bola, chances are, pag binalik sa kanya ni Junmar yung bola, lalo na si Junmar ay naka-side view, automatic, nakita niya na si Lassiter using his peripheral vision. Yung vision niya sa side, nakita niya na yun, nag-relocate na si Marcio. Marcio is just relocating footwork. Ibig sabihin, pumasa siya, then umatras, then pumunta sa kabila. It is one of the basic skills in basketball before catching the ball and shoot. Footwork ang ginagamit dyan. And other players doesn't give emphasis on how to get open. Footwork to get open, yun yung ginawa ni Marcio. Kaya siya nakapag-relocate because of his footwork. Di ba, nag-dive siya and then nag-pop out siya, pero yung pop out niya hindi dun sa same lugar. Nag-iba siya ng lugar. Pag pop out niya, pumunta siya dun sa isang lugar na kung saan siya libre. Okay, how to get open and ready to catch and shoot. So, ganun lang yung nangyari, no? I mean, basketball players only concentrating on layups, jump shots, pero yung footwork hindi nila binibigyan ng importansya. That's the thing. Kaya nga lumamang yung San Miguel dahil do sa ginawa ni Marcio na yun. And then yung catch and shoot niya pang isa. Di ba? Yung dalawang 3-point shots ni Marcio is very timely. Hindi kayo paramihan ng puntos kasi si LeBron, hindi ko naman aaminin ko, LeBron hater ako. Kasi nandun yung mga puntos niya sa una, first quarter hanggang third quarter. Pero pagdating ng fourth, inconsistent siya. So dapat magpaturo siya dito kay Marcio. Kasi si Marcio, halos inaalat siya o nahihirapan siya buong laro. Pero yung puntos mo kung kailan mo na shoot at kung kailan kailangan ng team mo. Ganon din si CJ. Yeah? Yung na-foul ni Calvin Abueva si CJ Perez, 4-point play. That's it. Tapos yung na-shoot pa ni CJ Perez, yung pinasa ni Jericho Cruz, yung pa isa. Kung kailan darating yung tira mo. Hindi yung paramihan kayo ng tira. Naalala ko si Serviola na sinasabi nun sa players niya, lagi niya sinasabi, focus sa depensa. Yung sinasabi niya, focus sa depensa, kasi pag nag-focus ka sa depensa mo, mas madali ang puntos nyo. Dahil pag nakakuha kayo ng turnover, secondary break. At saka syempre, naka-triangle offense sila nun. So, sabihin pa naka-triangle offense yung pag naka-2-3 zone yung kalaban, syempre, hindi naman sa pag-aano, Orly Jacinto yan, at saka Alain Asuncion, Sherwin Santos, yung mga kabats ko nung nakikita ko maglaro. Kasi pag, alam nyo, pag nakakakuha kayo ng steal, kayo na nagdidikta. Kaya sinasabi nga ng mga coaches, focus on defense. No? I think, kaya ako nasabi yun, kasi dapat hindi na pinalitan si Calvin Abueva. Hindi na pinalitan si Calvin, kasi kung si Calvin ang dumedepensa ron, sigurado ko papaulin niya si Marcio. Mararamdaman ni Marcio yung depensa niya. Kahit sabihin na natin na bakit useless foul, pero kailangan maramdaman ni Marcio Lassiter yung depensa mo. Na hindi siya basta-basta bibitaw. At saka, Calvin is more veteran than Aris Dionisio. Mas veteran siya kay Aris Dionisio.
na alam niyang shooter si Marcio, so hindi niya lulubayan yun. Hindi niya lulubayan yun. Nakita mo nga yung ginawa niya kay nakita mo yung ginawa niya kay CJ, hindi niya nilubayan. Finaul niya, talagang magaling lang si CJ Perez na ipasok yung tira, pero ganun yung depensa dapat nararamdaman. Hindi yung kagaya nung tumitira ka open na halos wala kang maramdaman depensa. So sa akin, coach's decision yun, dapat hindi mo na di ba? Kung o-opensa ka na lang ulit, dapat si Dionisio na ginamit mo. Pero kung dedepensa ka, Calvin Abueva gagamitin mo. Kasi kung kailangan mo ng depensa, yung mga veteran players yung gagamitin mong sanay na maglaro. Lalo na't wala yung closer nyo na si Paul Lee. At saka syempre, gwardyado na si Kuya Cardo Ratcliffe Tinitignan na yun dahil umiinit na siya nung second half. So, yun lang po.